Magandang araw sa ating lahat. May unit na naman tayo na magpapahula ngayon. Marami nang gumalaw dito pero hindi pa rin nakaandar. So ayan, itong Toyota Vios kulay blue. Ang isyu pala dito ay hindi umandar dahil lubog sa baha ang sasakyan na ito. Simula pa noong December ay hindi na ito nakaandar. So ayan, kita natin yung engine. Medyo madumi pa siya. Sabi nung may-ari ay 3 mekaniko na rin yung gumalaw dito. Pero tingnan natin dito sa loob. Ayan, dito lang tayo napabilib dahil hindi nila tinanggal yung dashboard. Pero nilinisan na rin to ng mga mekaniko. At dito nga ay ang una ko nang ginawa dito ay sineko na muna yung mga fuse at relay. Lagi talaga tayong nagsisimula dito. Kahit ano pa yung sasakyan na huhulaan natin ay nagsisimula talaga tayo sa fuse at relay. So kahit na chinek na to ng mga mekaniko na gumalaw dito ay re-reviewin pa rin talaga natin. Ganito talaga yung papel nating manghuhula. Tayo talaga yung last option ng mga may-ari ng sasakyan kapag dumating na hindi na talaga aandar yung sasakyan nila. At dito nga ay chinek ko yung fuel natin kung nagfunction ba yung fuel pump natin. Nagkamali nga ako dito ng inabangan kasi sa kabila pala yung tumagas. So ayan na nga, nakita natin na may fuel naman. Pero ang tanong naman ngayon, bakit ayaw pa rin talaga umandar tong sasakyan natin? At pagkatapos nga ay dito naman ako nag-test sa ignition coil natin kung may kuryente ba na nag-spark dito. So ayan, observe niyo kung paano natin i-test. At dito nga ay may nakita ako na kunting basa. Tarantado talaga itong mga kasama ko, pinagtripan pa talaga ako. Akala siguro nila hindi masakit yung makuryente dito. Matang, busog kayo. Ilaw, start. Oh, go. Hop, hop. So ayan, nakita natin na may kuryente naman yung ignition coil natin. Pero bakit ayaw pa rin talaga umandar kung sasakyan natin? Sakit kayo, abot areo. At dito nga ay tinanggal namin yung spark plug dahil sineko kung okay ba, kung bago ba talaga to. So ayan, nakita natin na okay pa naman yung spark plug. Sabi kasi nung may-ari bago daw to. Tapos dito nga ay may nilagay ako na fuel sa engine. Ginawa ko to dahil yung sasakyan na to ay lubog to sa baha. At nung pag-start nga ay na-observe ko na parang loss compression talaga yung engine. Siyempre itong engine natin ay napasukan kasi ito ng tubig, kaya kailangan natin ng kunting oil para makapag-lubricate sa ating piston at piston ring para may compression tayo. Dahil tinanggal na kasi natin yung spark plug, so ito na yung tamang sitwasyon na maglagay tayo dito ng oil. Pagkatapos ko ngang malagyan ng oil ay binalik ko na yung mga spark plug. Pero hindi naman to ibig sabihin na naglagay tayo ay aandar na to. Siyempre dahil manghuhula lang tayo ay huhulaan natin kung ano man yung nasa kutob natin. Hindi naman kasi tayo tulad nung iba dyan na sobrang galing nila. Kahit na makita lang nila ng sandali yung engine ay may masasabi na agad sila na diagnose. Para kasing mga manok yung mga ganyan, marami yung salita kaysa gawa. At pagkatapos nga ay tinester ko na yung supply ng injector natin. Step by step kasi tayo dito hanggang sa kung saan man tayo makarating. Importante kasi na ma-check natin lahat para pag nagbigay na tayo ng diagnose ay makasigurado tayo at kampante tayo na tama yung diagnose natin. Alam naman kasi natin na ang sasakyan na to ay hindi talaga to madali na trabahuin. At dito nga ay tinanggal ko na yung injector dahil ititest ko na ito sa labas para makita natin kung may naka-spray ba. So ayan, nakita nga natin na walang spray yung injector natin. So ibig sabihin ito yung dahilan kaya ayaw umandar yung sasakyan natin. Get start! At dito nga ay tinest ko ulit tong fuel pump natin kung okay ba. At dito nga ay nakulangan ako sa lakas ng pressure ng fuel pump. Medyo mahina na nga yung pressure ng fuel pump dito. Dito nga ay tinanggal na naman namin yung fuel pump.
dahil papalitan namin tong fuel pump na to. So kahit na-aandar o hindi yung sasakyan ay kailangan na talaga napalitan yung fuel pump kasi mahina na talaga yung fuel pump. So ayan yung fuel pump na pinalitan natin, at pagkatapos nga ay ibinalik ko na yung fuel pump. I-observe natin ulit ngayon. Start. Hop! Hop. Grabe, suga eh. Sugayo. At dito nga ay hindi ko na kayang pigilan yung pressure ng fuel pump natin. So okay na yung Try pressure. start. Hop! At sa punto nga na ito ay dumating na tayo dito sa ECU. Yun, ignition. Dahil ayaw pa rin talaga umandar. No, na may 1 volt and 89. Sige, start daw. Oops. ECU talaga yung problema. So magpapa-order ako ngayon ng ECU dito. Tawagi sa angkon, tagiani na ECU yung problema. Pa-order ta. Isiyo ka na? ECU lagi na taste na nako tanan. Tawagan ko lang niya dapat kayo kasi niya klase pa to. Maestra tagiani. Sigurado mo ka ng isiyo, ri. Order na ng isiyo. Sigurado na na taste na nako. Tanggalon na ako ng ECU. Oh, maliw mo kay kuno ko ng number na ko. Dara. Okay pa. Manual transmission no? Oh. Yan guys, nandito na yung in-order natin na ECU. Makikita natin na yung ECU na dumating, yan. Medyo lumang-luma talaga. Mas maganda pa tong sample natin. So install ko muna to. So ayan, tapos na nating ma-install. Sige, ikaw mag-start dre. Yung kasama natin yung pa-start para dito tayo. At dito nga ay medyo kinakabahan na talaga ako dito kasi baka ayaw pa rin umandar. Okay, start. Ayun. One click. Grabe. Whoop! Asa nag-order ni mo day? Manila yun, che. Katisting yun ako dito sa mga kwan. Tinatay yung nila sa panyo yun. Tinanga. Kinatay po na nila. Ang ginawa nga nung kasama namin dito na si Boy Rodtis ay tinry na agad na patakbuhin yung sasakyan